Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Gabi ngayon dito sa lugar ko at nandito ako ngayon sa farmhouse ko dito sa aking farm na labas ng Metro Manila. At kung binabiyahe ito mga 2.5 oras mula sa Manila. At mula nung galing ako dyan sa Los Angeles, California, nandito na ako kaya nagpapahinga ako at inaasikaso ko yung mga gamit ko at saka yung mga naiwan kong mga hindi natapos na bagay-bagay na dapat kong tapusin bago ako nagbakasyon sa Los Angeles noong June hanggang July. So nandito naman po ang inyong Lolo Ben na magbibigay sa inyo ng mga sarit-saring kwento tungkol sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa buhay ng isang retirado at isang senior citizen. Alam niyo, napag-usapan natin yung tungkol dito sa pagre-retire dito sa Pilipinas. At alam niyo, sa nakalipas na mga araw, 2 linggo, gumawa ako ng pagre-research at pagsisiyasat sa mga iba't ibang YouTube channel na nakita ko sa aking YouTube channel. At makikita mo at kung meron kayong pagtiyaga na mag-research, meron kayong makikitang mga galing sa Amerika, galing sa Europa at mga iba't ibang lugar na nandito ngayon naririrahan sa Pilipinas. At karamihan sa kanila positive yung mga sinasabi nila dahil tumagal na sila rito na nakatira. Meron naman yung mga bumalik sa Amerika, sa Europa, sa Canada na ang sinasabi nila hindi naman totoo yung mga sinasabing positive side or positibong ganap na nakukuha nila at natatamasa nila habang sila'y nandito sa Pilipinas as retired. So, meron po yung mga pros and cons na sinasabi nila, pero karamihan dito ay sinasabi nila ay mas marami yung pro or positive effect kung bakit sila tumagal dito sa Pilipinas. Kasi pinagkakasya nila yung kanilang pensyon. Kadalasan ng pensyon mula $800 to $1,200. So, sa mga na-research ko at napanood ko na mga kwento or testimonies nila, lumalabas na itong mga taong ito nag-retire sa Amerika at masasabi na natin na hindi nila pwedeng pagkasyahin yung pension nila sa Amerika na pumupunta sila rito sa Pilipinas. Nakapapagkasya nila yung pension nila na $800 to $1,200. Magbibigay ako ng mga link dito sa description ng aking YouTube channel dito ngayon o itong video content na ito para makita nyo naman kung ano yung mga sinasabi ng mga ibang retirado na galing sa Amerika at sa mga iba't ibang bansa. At napansin ko, tama yung napapagkasya nila yung pension nila to the point na lumalaki yung savings nila. Yun ang number one na napuna ko sa kanilang mga testimonies. They are creating a bubble. Ang ibig sabihin ng bubble, nagre-create sila ng kanilang sariling savings o pera. At dahil nasa-save nila yung counting pension nila galing sa Amerika. Yun ang first na advantage. Pangalawang advantage is, bago sila pumunta dito sa Pilipinas, meron silang mga tinitake na maintenance na medicine. Ang sabi nila is, itong mga maintenance medicine na ito ay para sa stress at depression,
kung minsan sakit sa puso. Nung nagpunta sila dito at unti-unti silang na-expose ng clean environment, fresh na pagkain, at wala silang masyadong problema, nag-improve po ang kanilang mga health conditions to the point na nabawasan nila yung pagtetake ng maintenance medicine nila. Dati-dati, nagtetake sila ng 1 every other day kasi one dosage every other day kasi tinitipid nila yung medicine nila. Kasi alam nila na mahirap mag-order sa Amerika at dadalhin dito sa Pilipinas. So, habang tumatagal sila, yung every other day na dosage nila, naging once a week na lang. After 3 months, wala na yung medication nila. So, ang nagyari, naging very healthy sila at hindi na nila kailangan ang maintenance medicine para sa mga nararamdaman nila sa kanilang katawan. So, kumpleto yung tulog, walang stress, fresh ang pagkain, at nakakapag-exercise sila dito, at ayun, maganda. Pero ito ang revelation. Karamihan pala dito sa mga retirado na pumunta rito ay na-entice dahil pumunta sila sa mga dating apps. Ito yung nakakakilala sila ng mga babae na Filipina. Kung minsan, nakakapanood sila ng mga blog or bloggers na mga Pilipina at doon nila nakikita kung ano yung mga positive, negative, and everything. Pero karamihan sa kanila, sabihin natin 80% sa kanila na pumunta rito ay meron silang gustong makilala at ma-meet na dalaga na Pilipina. So, yun po yung mga nakita kong mga rason. Pero, pupunta sila dito, titignan yung tao, get to know each other, and then, pag nagustuhan nila yung tao, ayun, dito na sila. At kung minsan, may mga sineswerte sila, may sineswerte talaga na nakakakilala ng mga mababait na Filipina. Pero meron din yung mga gagong Pilipina dahil pinagpapalit sila ng ibang lalaki na locals dito sa Pilipinas. Meron nga isang vlogger na Amerikano na sinabi niya, the reason kung bakit siya pumunta rito ay dahil sa babae, pero pagdating niya rito, nalaman niya na meron palang boyfriend yung babae yon at niloko siya doon sa mga pinadala niyang pera para makapagpagawa ng bahay para meron siyang matuluyan dito sa Pilipinas. Only to find out na meron pala siyang ibang boyfriend. So anyway, frustrated yung Amerikano na yon, pero ang ginawa niya is nagpursige pa rin siya, he move on, nag-start siya uli, pero wala na siyang relationship or attachment kung sino-sino dyan sa mga galing sa dating apps. But after a few years, nakakilala siya ng teacher at nakita niya, mabait yung teacher, hindi siya naghahanap ng green card, ayaw niyang pumunta sa Amerika. So, naging maganda yung relationship nila at ito ay kinento niya doon sa video content niya sa kanyang YouTube channel. So, marami mga pros and cons. Pero ito ang very revealing kung bakit anong tawag dito? Frustrated yung mga ibang retirado. Ito yung health services. Pag nagkasakit sila rito ng, let's say, kinakailangan ng surgery, aksidente, or whatsoever, talagang mahal po ang medical expenses dito sa Pilipinas. Kaya ang importante dito is you have to maintain a healthy lifestyle. At sabi naman,
prevention is better than the cure. Kaya anong magandang prevention? Exercise, kumain ng masustansyang pagkain, lalong-lalo na yung rich in fiber, fresh ang pagkain mo, hindi processed kagaya sa Amerika, kumpleto yung tulog mo, hindi ka masyadong nai-stress, at syempre, exercise, palakad-lakad, at langhapin ang fresh air dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa probinsya. Yun ang negative. Talagang mahal ang medical expenses dito. Pero pag nasa probinsya ka naman, mabait naman yung mga doktor sa probinsya at hindi ka naman lulukuhin. Basta hindi ka lang itatakbo sa malalaking hospital na merong kinakailangang surgery ka o kinakailangang ayusin yung katawan mo dahil na-aksidente ka. Yun ang yan ang negative aspect yan. Kasi meron din akong napanood na isang gusto mag-retire sa Pilipinas at pabalik-balik siya dito sa bansa at gumawa nga siya ng documentary doon sa 3 nakilala niya na nag-retire dito sa Pilipinas pero dito sila lumaki at dito sila nagtrabaho. Meron din yung galing sa ibang bansa, mag-asawa, nabalo siya pero tuloy-tuloy pa rin ang magandang buhay niya being as a single retiree kahit namatay na yung partner niya. Meron din yung mag-asawa na 90 years old sila na nasa farm sila. Ang maganda dito is dating involved sa Department of Agriculture yung lalaki. Yung babae naman teacher ng home economics. Kaya marunong silang magtanim, magluto, at yung lugar nila ay malaking farm. So malayo sa syudad, malayo sa pollution, malayo sa ingay, wala siyang kapitbahay na may karaoke. Ito pa ang isang problema ng mga retirees. Ang sabi nila masyadong maingay dahil yung neighborhood mahilig sa karaoke. Ang problema kasi, ang napupuntahan nilang lugar para pagkasyahin ng kanilang mga pensyon, ito yung mga thickly populated na, alam nyo na, yung hindi naman masyadong middle class. So doon sila nagre-renta ng kwarto or apartment, pero yan, napaligiran ng mga maraming tao na mahilig kumanta sa karaoke. So yun lang naman ang problema nila, masyado daw maingay. Pero karamihan ng mga ito na nagsasabi din na pwede naman silang umalis sa bahay nila at pumunta sa syudad, mag-jeep, mag-tricycle, at doon sila mabasyal sa mall kung meron silang gustong peace of mind. O kung hindi, ang ginagawa nila, nagbabakasyon sila, nagtutur sila sa ibang syudad. Pupunta sila ng Palawan, 1 week sila doon, punta sila sa Boracay, punta sila sa Bohol, punta sila sa Siargao, 1 week, kasi kaya-kaya nilang magbiyahe. Meron pa nga akong nakita ng isang nakatira dito, malapit sa akin, dito sa Porac, Pampanga. Ang ginagawa niya, once a month, nagbibiyahe siya sa Visayas at saka Mindanao, just to refresh himself at malayo sa mga maingay. Ito, meron akong nakilala. Dito siya nag-retire. Engineer siya. Pero yung mga anak, professional na lahat. Nag-decide sila na ibenta yung bahay nila sa Hawaii at pumunta sila dito sa Pilipinas. Alam nyo kung saan sila tumira. Isang magandang subdivision sa Angeles City. Kasi doon sa Angeles City, malapit si Clark, maraming mga magagandang subdivision doon. At karamihan doon sa mga bahay na yon, walang nakatira. Parang second house or third house nila.
at pinaparenta ito ng long term, monthly, 3 months, 6 months, or 1 year. At ang average na renta is hindi pa yata aabot ng 10,000 pesos. Magkano yan? $200. So kung 800 ang iyong pension, 200 pupunta na doon sa ano mo, sa direrentahan mong lugar. Pagkatapos yung internet, kaunti lang naman yun yung telepono, pagkain, baka abot din ng mga $300. So, sumatotal, $500, meron ka pang $300 sa savings. Ito yung theoretically, i-question nyo ako dyan, basta wala kang ibang bisyo. Huwag kang mambabae, huwag kang maghanap ng babae, huwag kang magsusugal, huwag kang bili ng bili. Hindi mo naman kinakailan ng bili na kung anong gamit Simple lang dito, pa-t-shirt ka na, okay lang, ang daming mga ukay-ukay dyan. At syempre yung mga nabibili dito na pagkain, murang-mura, presko pa. So, tama yung sabi ng karamihan ng mga retirees na nandito sa Pilipinas, hindi lang nila sinasabi sa inyo na malaki ang savings nila. Pag tumira sila rito sa Pilipinas ng 1 year, can you just imagine kung makapag-save sila ng $300 per month? Aba, meron silang $3,600 per year. Okay? So, anong kailangan mong gagawin yan? I-renew mo lang yung visa mo rito. O kung hindi, kumuha ka ng Alien Residence Certificate or ARC. Yung isang vlogger nga dyan, gastos niya ng 8,000 pesos para sa ARC. Ibig sabihin nun, para kang immigrant na dito sa Pilipinas. Renew mo na lang yan. Hindi ko nang alam kung every 2 years or 5 years. So, malaking katipiran yan at marami kang masisave. So, yun lang po ang number 1. Pangalawa, magiging healthy ka rito. Huwag ka lang maghanap ng karelasyon dito. Ayos ka rito. Dahil ang asikasuhin mo dito sa Pilipinas ay yung sarili mo, yung health at saka mental wellness mo. Sigurado ko, kapatid, marami kang masasave dito basta maging healthy ka lang. Dapat mag-exercise ka, dapat i-prevent mo yung na magkasakit ka. Kumain ka ng masarap, kumain ka ng healthy, hydrate yourself regularly, dapat mahaba yung tulog mo, 8 hours every night. Huwag kang gagawa ng problema sa sarili mo, So, masarap ang buhay. So, dapat positive thinking palagi ang nasa isip mo. Huwag kang maghanap ng ikakasira ng mental wellness mo at iyong health o kalagayan sa katawan. So, mag-iwan ako ng mga mga links dito sa description ko para makita nyo ito mga kinekwento ko ng mga vloggers at sinasabi nila. Pero, yun na nga, meron mga negative, hindi natin maiwasan yan. Meron mga negative dyan kasi meron mga bagay na hindi nila gusto rito. Meron pa nga nagsabi na hindi nila kaya yung pagkain natin dito sa Pilipinas. Kasi ang gusto nila, araw-araw, puro steak ang kinakain. Hindi naman pwede yun. Mahal talaga ang steak dito kasi imported yung baka or yung karne na kakainin mo. Hindi ka pa sigurado kung saan galing yung karne. Kung gusto mo kumain, di kumain ng mga ganong masasarap at mahal, di pupunta ka sa hotel at saka mga magarbong restaurant. Sigurado makakatikim ka ng magandang pagkain na gusto mo. Pero anong problema doon? Mauubos yung pension mo. Okay? Meron ka naman makikita, lalo sa probinsya, meron talaga mga fresh fish
or fresh meat na nabibili. Magtiyaga ka lang na maghanap. So, yun ang mga nakikita kong mga negative na sinasabi ng mga retirees na tumagal dito sa Pilipinas, pagkatapos bumalik sa Canada, bumalik sa Europa, bumalik sa Amerika, na yun ang sinasabi nilang negative aspects. Yung pagkain daw, hindi nila masikmura. Siyempre, pag nandito ka sa Pilipinas, i-adjust mo yung sikmura mo, yung tiyan mo. Kung hindi ka maging vegan or simple life, hindi mo kaya talagang tumira rito. At kung naihigayan ka sa neighbor mo at gusto mo ng lugar na tahimik, pwede maghanap ka ng ibang lugar. Maraming lugar dito sa Pilipinas na tahimik, na mababait ang mga tao. So, hindi ko alam kung sila lang ay nagra-rationalize, naghahanap ng reason kung bakit sila umalis dito sa Pilipinas. So, mga kapatid, yun lang muna ang aking kwento. Ngayong araw na ito, medyo mahaba yung sinabi ko sa inyo. At shout out kay Abe, Kuya Abe Pagtama. At palagi nagko-comment dito sa aking mga YouTube channel contents. At saka si Ate Violeta ng Tokyo, Japan. Salamat po sa inyong mga comment at siyempre yung mga subscribers ko. At ako'y nagpapasalamat sa mga bagong subscribers ko ngayon at napapansin ko dumadami na yung mga subscriber ko. At ako'y nagpapasalamat sa mga bagong subscriber ko at sana magustuhan nyo itong mga YouTube contents ko or video contents ko at napapaliwanag ko sa inyo kung ano talaga ang buhay ng isang retirado at senior citizen dito sa Pilipinas. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Bye!